Okay, now next. Dito naman tayo magbabasa guys. Dito tayo guys magbabasa which is galing din to sa inyo. Okay? Grabe. Almost 300 guys yung questions. Like, wow. Grabe. Mga uto-uto talaga kayo eh. But yeah, anyways, sagot tayo guys from you guys, from our broadcast. Okay? Okay. Sabi dito ni AKXNZZ. What are the things you are most grateful for? Okay, ano yung bagay na sobrang grateful ko? Sa ngayon, be honest, sa place ko ngayon, like itong condo ko, sobrang grateful ko kay Lord. Like, Lord, thank you, Lord. To the point na every time na gigising ako, like, shucks, Lord, thank you. Ang komportable ng tulog ko, ang komportable ng kama ko. Meron akong komportable na condo, na mag-isa ako, alam mo yon, na may aircon, malamig. Basta sobrang grateful ko lang sa place na pinagkaloob sa akin ni Lord. To the point na kapag nare-realize ko na, shucks, masyado akong komportable, parang may mali. Alam mo yon. Kasi sobrang hindi ko sinasabi na komportable na ako sa buhay ko. What I mean is, ang comfortable lang na binigay sa akin ni Lord na routine. Alam mo yun, may maganda akong higaan, may malamig ako na condo. Alam mo yun, may maayos ako na condo. And I'm so grateful kay Lord. Sabi dito ni Kea SCBR, what is the biggest downfall you've experienced this year? Okay, biggest downfall this year. Okay, this year. Maybe ito yung May yata to, May. Ito yung point na talagang tinuruan ako ni Lord kung paano maging good steward. Kung paano ko i-handle yung finance ko. Alam mo yun? Kasi meron akong sakit talaga and actually hindi lang ako for sure yung may sakit na ganito. Hindi naman literal sakit ha. What I mean is magastos ako. Like sobrang gastos ko. And parang nung previous months, I think May yata, yeah, May, talagang tinuruan ako ni Lord kung paano ko i-handle yung finance ko ng maayos to the point na na-humble ako ng sobra. Like, yeah guys, talagang naubos yung savings ko, alam mo yon, and talagang tinuruan ako ni Lord. And I think, ayun yung pinaka lowest point ko na, Lord, di ko na alam, Lord, anong gagawin ko? But, salamat sa Lord kasi may pag-asa siyang binibigay sa akin. And now, ngayon, nilalakaran ko na kung ano yung tinuturo niya sa akin. Kung paano kaya handle yung finance ko ng mas maayos. Alam mo yun? And salamat sa Diyos kasi may lesson sa lahat ng mga problema. Ayun yung lowest point ko. Okay. From fragile. How do you keep your faith when your prayers don't seem to be answered? Wow, ang ganda ng question na yun. Okay, paano ko na-keep yung faith ko kahit yung mga pinagdadasal ko is hindi nasasagot? Okay, isa sa mga practical ways is write down your prayers and then idikit nyo sa wall nyo. For example, nakikita nyo to guys, meron ako ditong prayer wall. Inspired to sa movie na War Room yata yun. Yeah, inspired to sa movie na na War Room, which is ito yung prayer wall ko. Nagsusulat ako ng prayer ko, whatever prayer ko sa family ko, prayer ko sa sarili ko, prayer ko sa future ko, prayer ko sa someone, wow, prayer ko, basta, kahit anong prayer ba sa calling, prayer mo sa heart, anything, isulat mo, and then idikit mo, okay? Hindi ibig sabihin na pag sinulat mo is, pag dinikit mo, tutuparin yan lahat ni Lord. What I mean is, kapag dinikit mo yan is, makikita mo yung testimony mo na, ito yung mga sinagot ni Lord, ito yung mga hindi. Tapos kapag binasa mo, for example, hindi sinagot yung prayer mo na yon. Tapos binasa mo ulit after a month, binasa mo ulit, tapos hindi niya sinagot. Mapapansin mo na, kaya hindi pala niya sinagot. Kasi merong ibang way si Lord. Guess nyo ba? Like, alam nyo, dito sa prayer wall ko, hindi lahat dito sinagot ni Lord. Seryoso. Hindi lahat ng prayer ko is yes yung answer ni Lord. Pero every time na babalikan ko yung sinulat ko like a month ago, a few months ago, mapapasabi ko na, Lord, thank you Lord, hindi mo sinagot tong prayer ko Kasi ang pangit pala ng prayer ko, mas maganda pala yung plano mo. Ano mo yun? Pero marami din akong prayer dyan na sinagot niya. Like, grabe naman yun. Di ba? I think
isa yun sa mga practical ways para ma-keep up natin yung faith natin. Kasi kapag, alam mo yun, wala tayong testimony, hindi natin, mahalaga kasi yun Para sa akin, mahalaga yung pag-write down talaga. Kapag hindi natin kasi pinahalagahan, yung testimony natin is parang makakalimutan natin yung faithfulness ni Lord Doon nawawala yung faith natin. So yeah, practical ways, write down your prayers, idikit mo sa noo mo, charot. Idikit mo sa wall, anywhere. Basta, something na hindi matatapon or hindi mababasa. Or, alam mo na yun. So yeah, sana nakakuha ka ng tips. Okay, sabi dito, tanong ni Shocks Ren. When you're going through a difficult time and feel like you really need something or someone by your side, what would you do? Okay, good question. Ano yung ginagawa ko kapag, alam mo yun, kapag may problem ako? Number one is, I'm calling my friend. Alam mo yun, meron ako mga accountability partners, may mga accountability friends ako, and syempre sa family ko rin, may mga accountability people ako na kapag tinawagan ko na sasabihin ko lahat ng problem ko ngayon, and then mapapakinggan nila. And ayun yung ibig sabihin ko kapag maghanap ka ng good friends mo, accountability partner. Alam mo yun, na someone na tatawagan mo kapag may problem ka na anything na hindi ka i-judge. Alam mo yun, if you have problem with this, if you have addiction, if you have something na dinidil, find someone na mapapagkatiwalaan mo talaga. 'Di ba? Shout out sa mga accountability partners ko dyan. Shout out sa inyo lahat, sa family ko, sa friends ko. Yan, sobrang solid nyo. Number one, call. And then, mahalaga talaga yung fellowship Mahalaga talaga yung fellowship. Yeah. Alam niyo, gusto ko lang i-share. Wala to sa question. Walang nagtanong nito. Gusto ko lang ma-share. Like, faith is not a feeling. Faith is not a feeling. Faith is not a feeling. Isa yan sa naging problema ko nung baby Christian pa lang ako. Nung nag-i-start ako. Nung 2023, nung nag-i-start pa lang ako sa walk ko with God. Na kapag parang, pag wala akong fire sa heart ko, hindi ako gagalaw. Hindi ako lalapit kay Lord. Kasi kailangan may fire ako sa heart ko. Tapos lagi ako nag-worry na, bakit walang fire sa heart ko? Bakit parang, wala akong nararamdaman na something? Faith is not a feeling. Okay? It is a decision. Hindi mo kailangan may ma-feel na something para lang gumalaw or para lang gumawa ng something para kay Lord. Alam mo yon? And kapag kasi lagi tayo naghihintay ng feelings, parang nagiging dependent tayo doon. Parang hindi natuloy siyang parang hindi natuloy siya faith. Emotional na lang. Alam niyo 'yon? Kaya very din ako very careful din ako sa sarili ko, like every time na may mga revival moments sa church namin, and then kasama ako doon, isa ako sa mga attendees. Very din ako, careful din ako sa sarili ko na baka mamaya ngayong araw iyak ako ng iyak, pero kinabukasan babalik na naman ako sa old habits ko. Naging emotional lang ako. Alam mo yun? So faith is not a feeling, it is a decision. Na hindi porke na hindi ka umiyak, wala ka ng faith. Hindi naman porke na umiyak ka, grabe ka na, 'di ba? Kasi nasa transformation pa rin Gets niyo ba? Sana nagigets niyo. Wala lang, na-share ko lang. Gusto ko lang i-share. Bakit ba? Okay. What are your future plans? Okay. Medyo hindi to future para sa sarili ko, kundi future to para sa ating lahat, and syempre para sa kingdom ni Lord. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong ginagawa na Bible study every Saturday. Yes guys, everyone is welcome. Yeah, sa Google Meet to nangyayari, and then guys, nagba-Bible study every Saturday, and then may ginagawa tayong movement which is 7-day read your Bible movement. Anong ginagawa natin doon? For 7 days, magbabasa tayo ng Bible, and then ima-my day natin. Alam mo yun, para ma-feel natin na hindi ka lang nag-iisa nagbabasa, kundi sama-sama tayo nagpapalalim kay Lord. So yeah guys, if you're guys interested, everyone is welcome. Everyone is welcome. I-follow nyo lang guys yung yung IG ng RYB, RYB fam. Yan. Read your Bible family, and then every Saturday guys, nagkakaroon tayo ng Bible study. And guys, nagwo-word ako doon. Nakakahiya, parang hindi naman ako pastor. Pero nagwo-word ako doon guys. Kumbaga, nagpi-preach
pero hindi naman ganon. Yung easy to chew lang. Okay, how can you be consistent and confident when it comes to God? How can you handle it? Kasi kahit busy at nasa ibang bansa ka, go ka pa rin. Okay, paano ako nagiging consistent and confident kay God? Recognize Him as your Father. Okay? Recognize Him as your Father. Again, recognize Him as your Father. Bakit? Kasi kung paano natin titingnan si Lord, ganun din tayo eh. Ganun din yung, kumbaga magre-reflect yun kung paano natin siya iti-treat. Okay? So yeah, syempre, He is God, He is our mighty God, pero syempre, He is our Father. Paano ba tayo sa mga tatay natin? Di ba sa mga tatay natin, alam mo yun, like, Daddy, alam mo yun? Ganun din, I think, ayun yung isa sa mga naging, reason kung bakit naging confident ako mas lumapit kay Lord. Kasi, He's my Heavenly Father and He is perfect Father na someone na hindi magagalit sa akin, hindi ako i-judge, hindi ako i-condemn once na nagkamali ako. Pero siya din yung tao na magbibigay sa akin ng grace and magtatama ng mga mali ko. And then, yeah, I think yung relationship talaga, yung relationship kay Lord. Again, dito naman sa podcast natin, when we talk about Christ or Jesus, we're not promoting any religion eh. We're promoting relationship. Kasi again, ako, simula bata ako, simula pinanganak ako, nasa reliyoso akong pamilya. Pero kailan nagbago yung buhay ko? Hindi naman nung bata ako, kundi kung kailan talaga ako nagkaroon ng relasyon. And to be honest, outside religion ko yung naramdaman. Outside religion ko na nakatagpo si Jesus. And yeah, guys, alam niyo si Jesus hindi siya bumaba dito para mag-start ng religion. Bumaba siya dito para mag-start ng relation. So yeah, kung ano man ang religion mo, mahalaga pa rin ang may relationship ka kay Jesus Christ. Okay? Relationship kay Jesus Christ. One and only, Jesus Christ. Okay, last question and I'll close with this. Kailan mo magbalak magka-girlfriend? Ito kasi nasa dulo. Kailan mo balak magka-girlfriend? Di ko din alam guys kasi parang gusto ko muna guys consistent yung ministry. Ano ba yung ministry? Siyempre ministry sa church. But ministry kasi is a lifestyle eh. Hindi lang siya responsibility sa church. Lifestyle siya and a privilege. You know, at kunyari, for example, itong ginagawa natin, itong content creation, for me, sa ministry, kasi ito yung way ko para may pakalat din yung goodness ni Lord eh, yung faithfulness ni Lord and yung gospel, di ba? So yeah, this is a ministry and I think kailangan ko rin muna mas maging consistent before ako pumasok sa any kind of relationship. Pero ayoko magsalita ng tapos kasi baka mamaya makita nyo ako na may kasama sa live share ko. Joke lang. But yeah, anyways, thank you so much guys. Sana may natutunan kayo or may napulot kayo. I don't know. Kung may kwenta ba yung mga pinagsasabi ko, I don't know if masyado ba akong mabilis. But yeah, anyways, thank you so much for watching guys. Drop a like, drop a subscribe, comment guys. Comment nyo kung sino yung gusto nyo pwede nating i-invite sa susunod na episode. And then, yeah. Thank you guys. Thank you so much for watching. God bless you all. And I'll see you guys next time.